Paano po makipag-usap sa inyong doktor? Yan po ang topic natin ngayon. Ako si Dr. Gerard Perlas. Pasensya na kayo, medyo matagal akong nawala dahil medyo busy sa trabaho at sa pamilya. Pero pagsusumikapan ko pong maging active ngayon sa YouTube uli. So ang topic natin, paano po ba makipag-usap ang isang pasyente sa kanyang doktor? So bago tayo magpa-check up, unang-una, ihanda ninyo kung ano yung mga sasabihin ninyo. Hindi pwede yung ura-urada, bigla na lang kayong magsasalita sa harap ng doktor nyo. Mas maganda nga po, isulat ninyo, ilista ninyo yung mga bagay-bagay na gusto nyo sabihan. Kung kayo isa lang ang problema nyo, madaling pag-usapan niya, kunyari, ubo lang, no? Pero kung kunyari, 3 o 5 yung mga concerns nyo, meron kang ubo, meron kang masakit sa dibdib, masakit sa likod mo, sumasakit ang ulo mo, sumasakit ang tiyan mo, pag-usapan natin yon, sabihin mo yon, isa-isa, yung pinaka-importante sa'yo. Kunyari, yung pinaka-nagpapahirap sa'yo, kung ubo, matindi yung ubo mo, doon ka masyadong nahihirapan, unahin mo yon. O, hayaan mo muna yung doktor mong i-dig in further kung ano yung mga tanong pang kailangan niyang sabihin doon. Hindi pwede yung maraming symptoms sabay-sabay. Yung doktor mo, baka malito rin. Hindi rin niya alam kung ano ang kanyang uunahin. Pangalawa, kung yung chronology, kung paano ba yung sequence ng events ng sakit mo. Kunyari, ubo, kailan ba nag-umpisa yan? Ilang araw na ba? Ano pa ba ang kasama niyang symptom? Meron bang lagnat? Meron bang masakit sa dibdib? Masakit ba pag umubo? Meron bang plema? Anong kulay ng plema? Yung mga ganong bagay. Although yan, pwede naman tanong yan ng doktor sa inyo. Sunod naman, meron ka na bang mga test na nagawa? Lalo na kung galing ka sa ibang doktor, magpapa-second opinion ka. So meron ka mga blood test, kung ubo, meron ka bang x-ray ng baga, kung sa puso naman, meron ka na bang ECG, o meron, kung sa tiyan naman ang problema, meron ka na bang ultrasound. So dalhin mo lahat yun. Ilabas mo, pakita mo sa doktor mo. Mahirap kasi yung sasabihin mo, normal po yung x-ray ko po. Normal po yung ECG ko. Mas gusto ng doktor mo yon na nakikita niya mismo yung x-ray. Kasi pwede niyang tingnan yung x-ray sa harap mo eh. Titinan niya kung normal ba talaga o may problema ba. Yung ECG mo, pwede tingnan ng doktor kung talagang normal ba yon. So, hindi pwede yung sabi-sabi lang. Tapos, sunod naman, kung may mga blood test ka, so huwag mo kalimutan din dalhin yung mga blood test mo. Ilatag mo na lahat, no? Minsan kasi, meron ako mga pasyente, okay, sasabihin niya may x-ray siya. Tapos, tinatanong ko pa kung meron pa bang ibang test, nakakalimutan niya lang sabihin. Hanggang sa dinig in further, tinanong pa, hanggang sa meron pa pala mga test na kailangan niya ipakita. Tapos susunod naman, yung mga gamot. Meron bang mga gamot ng ininom? Kasi yung mga existing na gamot, importante sa doktor yan eh. Kunyari, kung ubo naman ang problema, ikaw ba nakapag-take ka na ba ng antibiotic, no? Previously. Kasi kung, kunyari, nainom mo na yung antibiotic na yon, so yung doktor, mag-iisip naman ng iba namang possible na pamalit dun sa antibiotic na yon. Huwag mo rin kakalimutan pala sabihin kung ikaw ba meron ka bang allergies, no? Meron ka ba ibang sakit? Past medical history, kagaya ng meron ka bang diabetes, asthma, sakit sa puso, hypertension. Huwag mo kalimutan. Sabihin mo lahat yon. Tapos pag meron kang tanong, huwag kang mahiya.
Huwag kang mahiya magtanong. Hangga't maaari, kung sa mga symptoms mo, huwag kang magsasabi ng medical terms. Unless na napag-usapan na ninyo ng doktor mo yung mga medical terms na yon. For example, yung heartburn. Minsan kasi, okay, yung heartburn, ito yung sumasakit yung sikmura, umakit sa dibdib, tapos may mapait, maasim sa lalamunan. Yun ang classic heartburn. Pero kung minsan, ang pasyente, hindi rin masyadong klaro sa kanila yung heartburn. Kaya mas maganda, ordinaryong salita. Huwag ka gumamit ng medical term. Ganon din ang doktor mo. Hindi rin siya masyadong gagamit ng medical term, pero kung kailangan gumamit ng medical term, sasabihin niya yon. Kung ano yung medical term, ano yung ibig sabihin nun. Tapos sa bandang huli, huwag kang mahiya. Huwag kayong mahiya magtanong. Humingi ka ng summary. O ano po ba ang summary? Usually, ang doktor naman nagbibigay din ng summary sa bandang huli. So, yun lang muna po ang short tips natin paano makipag-usap sa doktor para yung doktor, mas madali ka naman din maintindihan at mas accurate ang kanyang diagnosis at plan of treatment din. Salamat po.